Ang San Antonio ang isa sa mga team na mahaba yung playoff streak sa NBA. Pero ngayon 2 taon na silang hindi nakakapasok sa postseason. Ang pinakahuli ay noong 2019. Ang unang taon din ni DeMar DeRozan sa kanila. Samantalang yung Brooklyn Nets ay isa sa mga team ngayon sa NBA na merong pinakamataas na payroll. Sila din kasi yung pangalawa sa Golden State na merong malaking tax na binabayaran. Meron din silang 3 superstar na sa ngayon nasa prime pa. Para sa episode na to, tingnan natin yung naging move ng dalawang team na yan sa free agency. Unahin muna natin yung San Antonio. Ang Spurs kasi ay matatawag na young team ngayon kumpara noong mga nakaraang taon, na isa sila sa mga contender din dati sa West. So ngayon, tapos na nga yung era ni Manu Ginobili, Tim Duncan, Tony Parker at Kawhi. Ibang-iba na ngayon ang posisyon ng San Antonio sa West, na wala kasi sa kanila itong si Rudy Gay, DeMar DeRozan at si Patty Mills. Ang average age pa ng San Antonio ay nasa 24 years old. Ang masasabing pinaka-veterano pa sa kanila ay ito si Thaddeus Young, Doug McDermott, Al Farouq Aminu at yung iba pang mga natira sa San Antonio. Sa tatlo na yan, ang masasabing good signing talaga sa kanila ay itong si McDermott na last season sa Indiana Pacers ay meron siyang 13 points at nasa 38% mula sa 3-point area. Masasabing good replacement yon para kay Patty Mills kahit papaano. Yung Patty Mills kasi iba talaga ang karakas noon sa basketball court. Kaya kasi niya magdala talaga ng isang team. Si Thaddeus Young naman ay papunta na sa kanyang post-prime sa kanyang basketball career. Pero isa din siya sa best defender sa NBA. Last season sa Bulls meron siyang 12 points, 6 rebounds, 4 assists per game at nasa 1 steal per game din. Nasama nga siya sa sign and trade para dito kay DeMar DeRozan. Sa pagkawala nito si DeRozan sa San Antonio, ang maganda doon makakapag-focus naman sila dito kay Dejounte Murray bilang first option sa kanilang opensa. Si Murray ay hindi nakapaglaro noong 2018-19 season dahil sa ACL injury. Pero after ng injury na yun ay naging stable pa rin siya sa San Antonio. So bago pa talaga siya magkaroon ng ACL injury noong 2018 ay napili pa siya bilang all-defensive second team at sa kanyang ikalawang season pa yon. Nung nakaraang taon din, itong si Murray ay merong average na 15 points, 7 rebounds at 5 assists per game para dito sa San Antonio. Siya din kasi ang second leading scorer para sa team nila. Yung isa pa dyan, si Derek White na nakapaglaro nga last season ng 36 games kasi nagkaroon siya ng injury at hindi natapos yung season. Pero nakapagtala naman siya ng 15 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Yung inaasahan pa dyan na mag-i-step up next season ay si Keldon Johnson na naging part pa ng Team USA na last season meron naman siyang 12 points at 6 rebounds per game. So maraming young guns ngayon ng San Antonio na pwedeng maging next franchise player ng team. Andyan pa si Looney Walker at itong si Devin Vassell. Yung San Antonio naman, ang isa talaga sa masasabi sa kanila ay kumukuha nga itong si Coach Greg ng isang player na palaisipan mula sa draft. So dati nga pinili niya ito si Tony Parker at naging isang franchise player din ng team. Ngayon naman, ang pinili ng Spurs sa NBA draft ngayon 2021 ay ito si Joshua Primo na naglaro last season sa Alabama. At syempre, international player din na mula sa Canada. Last season sa Alabama, meron lamang siyang 8 points, 3 rebounds at 38% mula sa 3-point area. Pero napili pa rin siya ng San Antonio bilang 12 pick. Yung kanyang kasing average ay medyo mababa kung ikukumpara natin sa mga players gaya ni Chris Duarte, Moses Moody, Corey Kispert at madami pang iba. So naging palaisipan kasi yun kung bakit pinalagpas ng San Antonio yung 3 players na binanggit ko kanina. NBA ready na yung may tuturing yung mga players na yun. Kumpara dito kay Primo na nagkaroon nga din ng mga injury sa college. Pero ang isa naman sa sinasabi kung bakit siya ang kinuha ng San Antonio ay maganda kasi ang pinakita niya sa draft combine. Yan din yung mga notable players ngayon para sa Spurs. Base sa lineup ngayon ng Spurs, mahirap masabi kung ano nga ba ang mangyayari sa kanila next season. At sa style nga rin itong si Coach Greg. Kahit si DeMar DeRozan, medyo naiba din ng konti ang kanyang game nung una siyang pumasok dito sa San Antonio. Pero yung isa talaga sa inaasahan na malaki ang magiging improvement for next season ay itong si Dejounte Murray, na ngayon siya na yung first option ng opensa. At itong si Derek White, kung sakaling magiging healthy siya, ay isa din siya sa abangan dito sa Spurs. Punta naman tayo sa East, ang Brooklyn Nets. Lumabas na ang schedule na makakalaban ng Brooklyn ang Milwaukee Bucks sa opening night. At sa Christmas Day naman ang Los Angeles Lakers. So laman din ngayon ng media itong si Kevin Durant sa maraming bagay. Dahil nga sa paglipat niya sa Golden State, media at player issue, pati na rin yung NBA 2K rating niya, kasama din sa laman ng media. Isa pa dyan yung sinasabi ni Sean Mark na ito si DeAndre Jordan ay available na talaga sa trade. So mga inquiry pa lang at wala pa talagang initial update about dito kay DeAndre Jordan kung sino nga ba ang magiging part ng package.
or magiging part pa rin siya ng Brooklyn Nets pagdating ng regular season. Ang isa sa mga nawala sa lineup na notable player para dito sa Brooklyn ay si Jeff Green, na ngayon ay lumipat na nga sa West. Pero ito pa yung medyo kakaiba sa Nets, na sabi nga sa mga article ay handa talagang gumastos ang may-ari para sa franchise nila at makakuha ng NBA Championship. Andyan pa yung Big 3 ng Brooklyn Nets, pero ang problema naman sa Big 3 na yan parang eclipse, napakabihira magsama yung tatlo na yon. Mula kasi nang dumating si Harden sa Brooklyn, nawawala si Kyrie. Kapag bumabalik naman si Kyrie, hindi naglalaro si Harden. Nasundan pa yun na nagkaroon nga ng injury ito si Kevin Durant at medyo natagalan bago bumalik. Matapos noon ay para nagpapalitan na lang magpakita yung tatlo. At ayon pa sa report, nasa less than 15 games na nagkasama si KD, Harden at itong si Kyrie dito nga sa Brooklyn nung regular season. Ang Nets ang isa sa best offensive team sa NBA last season, na yung tatlo na yon meron agad 78 points per game. Ngayon, kung sakali magkasama talaga yung tatlo na yon, na sabihin natin na nasa at least 70 games, ibang usapan na kasi yun. Si Kyrie nakapaglaro last season ng 54 games na meron siyang 26 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Si Harden naman meron 36 games dito sa Nets na meron naman siyang 24 points, 8 rebounds at 11 assists per game. Si Kevin Durant naman nagkaroon ng injury last season, pero meron pa siyang 27 points, 7 rebounds at 4 assists per game. Pero nung full season, nagkaroon siya ng average sa 34 points, 9 rebounds at 4 assists. Yung Big 3 na yun ay magsasama pa sa mga susunod na taon. Ang tanong lang dyan, magiging eclipse pa rin ba sila for next season? Ito naman yung notable name na nakuha nila or na-retain nila. Nakakuha sila ng isang enforcer, si James Johnson, na may bodyguard na yung tatlo na yun for next season. Noong nakaraang season, itong si Johnson ay merong 8 points at 3 rebounds per game. Na-retain pa rin nila itong si Blake Griffin na maganda naman ang pinakita sa kanila. Pero pwede pang mag-iba yan kung magagamit nga ba siya ng tama pa. So mostly, healthy si Blake Griffin nung mapunta siya sa Brooklyn Nets. Ang masasabi naman big signing ng Brooklyn Nets this offseason ay si Patty Mills. Naging 2014 NBA champion at sabi ko nga yung mentality kasi niya ay iba talaga sa game. So maganda kasi yung pagkakakuha ng Brooklyn dito kay Patty Mills dahil kaya nga niya magdala ng team or kaya niya mag-blend sa team na yon. So meron din naman pinagkaiba yung 2014 San Antonio team at yung 2021 Brooklyn Nets. Mostly kasi sa second unit talaga nilalagay si Patty Mills at kapag nawala sa court si Kyrie or si Harden or maalin man sa kanila ang makakasama nitong si Patty Mills, ibang direksyon ang tatakbuhin ng opensa nila. Plus meron pa silang Kevin Durant. So dito naman tayo sa rookie na nakuha nila. So technically, merong tatlong NBA player ngayon ang pinanganak sa Japan. Si Yuta Watanabe, Rui Hachimura, at yung isa, yung rookie din ng Brooklyn, si Cameron Thomas. Dahil pinanganak talaga siya sa Japan, ayon nga yan sa LSU publication. So si Thomas ay doon nga pinanganak pero hindi siya isang Japanese citizen. Dahil yung chinek ko nga, yung citizenship law nila ay by blood, not by state. Si Cameron Thomas ay yung masasabing steal para sa Brooklyn Nets sa draft. Depende na lang kung mabibigyan ba siya ng playing time. Kasi meron na nga silang Patty Mills, may Kyrie pa, may Harden at may Joe Harris ka pa. Ang pinagkaiba kasi ng Spurs at Brooklyn Nets this free agency, unang-una yung Nets meron ng tatlong superstar at naghahanap na lang talaga ng idadagdag sa rotation. Ito namang Spurs, posible magkaroon ng bagong star player sa pangalan ni Dejounte Murray. So yan na nangyari para dito sa San Antonio at Brooklyn Nets this offseason at titingnan natin kung mababago pa ba ang lineup nila pagdating ng mismong regular season. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section at huwag nyong kalimutan mag-click yung subscribe button. Time!